man gumising ang lungsod, may mga taong gising na, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Sa bawat pag-andar ng jeepney, may dalang kabuhayan. Sa bawat sakay, may pangarap na kailangang maihatid. At sa bawat preno, may takot na baka ito na ang huling biyahe. Ito ay patungkol sa jeepney, hindi lang bilang sasakyan, kundi bilang tahanan, sining at simbolo ng kulturang Pilipino. Sa gitna ng modernisasyon ng transportasyon, sisilipin natin kung paano naaapektuhan ang mga tsuper, pasahero at ang kulturang matagal nang gumagalaw sa kalsada. Dahil ang tanong ay hindi lang kung anong sasakyan ang mas bago, kundi kung sino ang naiiwan. May mga kwentong nagsisimula bago pa man mag-umaga. Ako si Fred Bonyon, 52 years old. Dito sa terminal, habang tulog pa ang syudad, nagigising ang isang mundong bihirang mapansin. Para kung anong budget sa mga anak ko na nag-aaral lahat. Marami sa kanila, nagsisimula ng magpasada bago pa sumikat ang araw. Minsan mayroon, minsan wala, tsambahan din. Hindi lang ito sasakyan. Ito ay tahanan. May rosaryong nakasabit at mga alaala ng araw-araw. Minsan mag-isa, minsan may kasamang mahal sa buhay, ngunit laging may dalang kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Ang jeepney ay hindi lang hanap buhay. Ito ang buhay mismo. Mag 10 years na yata. Lagi siya mag-iingat, saka bawas-bawasan yung init ng ulo kapag yung rush hour, magkitgitan, kasi delikado yun eh. Bawat oras ay may presyo. Ako si Arnold Kapogin. 40. Kapag walang pasahero, may kapalit itong pagod at kakulangan. Pasada kami dito mga 17 hours eh. Kasi ang umpisa dito ng pasada dito is 4:30 hanggang alas 11 na yun. Pumapasada ako ng mga 17 hours. Ayon sa Department of Labor and Employment NCR, ang minimum wage sa rehiyon ay 658 pesos kada araw. Sa ngayon, kasi medyo may pasok na, minsan 7 ikot, 6 na ikot. Ngunit ayon sa mga panayam at ulat ng GMA News, maraming jeepney driver ang kumikita lamang ng 300 hanggang 400 pesos kada araw. At minsan, mas mababa pa kapag matumal ang sakay at dahil na rin sa presyo ng gasolina. Mahirap talaga pag walang pasok kasi minsan kumikita ka lang minsan kulang pa sa ibang pamilya. Gawa lang sa mahal ng diesel ngayon, mahal ang bilhin. Kaya minsan kinakapos talaga po. Sa sistemang boundary, ang unang kita ay hindi para sa kanila, kundi para sa operator. Siyaman magkabilaan. Yung boundary po niya ay 650. Ngayon, sa buong maghapon, binigil kami ng 900. Mas malaki pa yung 900, yun ang kinikita namin. Kinikita kami 700, 600, gano'n lang. Kaya't kahit umuulan, kahit walang sakay, kailangan pa rin bumiyahe. Iba't ibang muka, iisang dahilan, ang makarating. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, humigit kumulang 70% ng mga Pilipino ay umaasa sa pampublikong transportasyon araw-araw. Ang jeepney ang tulay ng araw-araw nilang laban. Kapag nawala ito, sino nga ba ang unang maaapektuhan? May bagong muka sa kalsada. Sabi nila, ito ang pag-unlad. Pangalan ko ay Allen, 44 years old. Pero para sa ilan, ito rin ang simula ng pangamba.
sa ngayon, itong bagong bumuting, medyo mas nahirapan kasi unang-una lumaki siya, mas tumas yung boundary. Hindi katulad nung dati na maliliit lang, mas mababa kumpara sa boundary dito sa ngayon. Ayon sa LTFRB, 85.6% ng mga jeepney, katumbas ng 164,137 units, ang nakonsolida na sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa pagtatapos ng 2024. Ngunit ayon sa Department of Transportation, may 36,217 pang PUVs at 2,445 ruta ang hindi pa rin konsolidadong bahagi ng programa. At sa presyong umaabot sa 2.4 million kada unit ng modern jeep, ayon sa ulat ng ABS-CBN News, maraming supera ang hindi kayang sumabay. Sa gitna ng pagbabago, may mga naiiwan at may mga hindi pa rin handang iwan ang kanilang lumang tahanan sa kalsada. Unang-una, hindi naman katulad ng ngayon kasi ang gawang China yun na pwedeng pagka nasira siya, pwedeng ma-stock yung sasakyan kasi wala naman siya yung materyales. I-order pa siya sa ibang bansa para deliver dito. Hindi katulad ng traditional, kahit saan pwede ka makabili ng parts ng materyales. Kaya mas okay pa rin sa akin ito. Sa traditional jeep po, in terms po ng comfortability, may tuturing po na yung jeep minsan mas komportable siya kasi hindi po siya siksikan sa loob. May mga upuan pa rin pong naka-place para sa mga tao. Sa mga jeepney ngayon, halos lahat po sa kanila mga taong yun na lang po yung hanap buhay. Kumbaga kung tatanggalin po nila yon, dapat may alternatibo pong bagay na dapat ibigay sa kanila para po may pagpatuloy po nila yung kabuhayan nila. Tapos kung sa tatanggalin naman po, parang unfair po sa kanila and unfair po sa traditional natin bilang mga Pilipino. Ngunit sa makabagong modernisasyon, hindi lahat ng laban ay isinisigaw. Para sa akin kasi, na lang, pinaubaya ko na lang sa kung ano man magiging decision ng gobyerno. Hindi dahil wala silang panig, kundi dahil may takot, may pangamba. Sasari ka, parang ano rin, tawag nito, kung wala ding mangyayari, At may mga anak na kailangan pakainin. mawawalan ka pa rin ng kita. Kaya lang, gusto namin sumali, kaya lang din ang iniisip namin mawawalan kami ng kita kasi alam naman ang buhay ko. Practical na lang. Practical. Yun, practical na lang. Habang ang iba ay nasa lansangan, Tumali ka sa mga ganyang protesta, maaaring matanggalan yung pag-isa yung nahawakan mo. may mga tsupera na patuloy bumibiyahe. Kukuha tayo niyan, magtatang-utang lang tayo. Hindi tayo makakabayad. Aatakin yung sasakyan. Di nawalag ka na. Tahimik na umaasang maririnig din ang kanilang kwento. Pag gustong palitan ng makina, di palitan na lang. Ganun lang. Gusto i-aircon, tayo naman i-aircon di ba? It was like pretty fun because like I never tried this kind of like public transportation like in another country, and it's kind of like unique too. So like it's about their culture and. But I think that they should still keep some, but like they can like change more. Oh, like they can still upgrade, but still Yeah, the other keep it as like a cultural value. I guess. Bawat kulay ay may kwento. Hindi man palaging napapansin, ang jeepney ay naging muka ng kulturang Pilipino. Ang jeepney ay hindi ipinanganak bilang simbolo. Ito ay isinilang mula sa pangangailangan, sa kakulangan, sa diskarte at sa sipag ng Pilipino. Matapos ang digmaan,
Naiwan sa bansa ang mga lumang military jeep. Sa halip na hayaang kalawangin, binigyan sila ng bagong anyo at bagong silbi. Pinalawig ang katawan, binagdagan ng upuan, at binuksan ang likuran upang makapagsakay ng mas marami. Mula sa sasakyang pandigma, ito ay naging sasakyang pangkabuhayan. Walang dalawang jeepney na magkapareho dahil bawat isa ay may sariling kwento. Nga sa Dubai, kailan lang yung ginawa nito nakarang taon sa Dubai, order yata ng Dubai doon sa, natuwa nga yung mga anak ko, nakita nila yung mga ginawa ko. Habang lumilipas ang panahon, hindi lamang anyo nito ang nagbago. Ang jeepney ay naging canvas ng malikhaing Pilipino. Pinintahan ng makukulay na disenyo, relihiyosong imahe, pangalan ng pamilya, at mga salitang sumasalamin sa pangarap at paniniwala ng tsuper. Sa kasalukuyan, unti-unting napapalitan ang tradisyonal na jeepney ng mas modernong anyo. Mas tahimik, mas malinis at mas teknolohikal. Ngunit sa likod ng bagong disenyo, nananatiling tanong, sa pag-evolve ng anyo ng jeepney, alin ang dapat baguhin at alin ang dapat mawala? Sa pagtatapos ng araw, isang tanong ang naiwan. Sapat ba ito? Ano rin kami na i-consider din kami para hindi kami mawalan ng hanap buhay. Ito ang kanyang kwento. Hari ng kalsada.